Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang ating Pangulong Marcos Jr. na kung saan talagang eto siguro napuno na to, nagalit na, no? Binutata niya na yung mga reporters na makulit magtanong tungkol sa mga reaksyon, mga patutsada ng mga Duterte, yung mga naysayers, tanong ng tanong sa flood control, no? Parang siya po ang sinisisi, ang kanyang gobyerno ang sinisisi sa dulot na bagyo na si Christine. Yung paglubog sa tubig ng Bicol region at ilang parteng naganap na natural disaster, lalo na din po dyan sa landslide dyan sa Batangas. Napuno na po ang Pangulong Bongbong Marcos, no? At meron pa siyang hamon, no? Sa kanyang ate. Sabi niya, go ahead. Ibig sabihin, hindi po takot ang Pangulo sa gustong gawin ng kanyang ate at mga minions nito. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, sa mga ating mga men and women in uniform, sa ating frontliners at mga guro. At ganun din po sa ating mga matagal nang nakakasama sa ating channel, yung patuloy pong nananatili, hindi bumibitaw, no? Maski nung tayo ay nagsisimula pa lamang hanggang sa tayo'y lumalaking channel. Ngayon po, meron na tayong 62,000 subscriber. Nandyan pa rin sila. Patuloy pa rin silang nagsishare at patuloy tayong sinasamahan. Maraming salamat po, and may God bless us all. May God bless the Philippines, and also may God bless and take care of our first family. So eto po, no, kukunin na lang natin itong quote card sa Impact Leadership. Actually, na-discuss na natin ito sa ating live stream, pero may idadagdag pa tayo kasi talagang napuno na po ang Pangulo, no? Nakakagalit kung ako din eh, no? Hindi ka maiinis, magagalit ka na. Kasi walang ibang sinabi nasaan ang flood control, nasaan yung 5,500 o 5,500 na sinabi mo nung SONA mo, nung last SONA mo. Etong mga naysayer na ito, basta lang may masabi sila na masama, bibigyan nila ng masamang impresyon, at alam nyo naman ng mga tao na bigla na lang maniniwala sa sinasabi ng mga ugok na ito, yung the perception dun sa mga sinasabi nila, sisisihin ng Pangulo. Sasabihin, corrupt kayo. Kasi may insinuation pa na may ganitong bilyong piso na inilaan dyan ang Kongreso para sa flood control project dyan sa Bicol. Pero hindi nila naintindihan eh. Sila ba nagtanong, paano nalaman nung mga taong yung nagbibigay ng mga maling impresyon sa nila nakuha yung mga datos nila? Totoo ba na merong ganitong bilyong piso? Kanino pa nagsimula yung flood control project na yan? Hindi ba kayo nagtanong? Dadalawang taon pa lang nagsisilbi ang Pangulo, papunta pa lang, kalahati pa lang yung kanyang ikatlong taon. Ibig sabihin natapos lahat yun. Yung dati yung presidenteng Rodrigo Duterte may 11,300 na flood control. Ba't hindi nakatulong? Tingnan ninyo muna kasi udyok ito nung mga anti-admin. Kaya nung nandoon ang Pangulo sa Batangas, no, doon sa mga kababayan nating nasalanta ng landslide, nagbigay po siya ng tulong sa mga fisher folks at farmers. Tatanong siya ng mga reporter, ito namang mga chismosang mga reporter, hindi yung tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan ang itinatanong doon. Ano pa ang pwedeng maitulong ng gobyerno para sa kanila? Ang sabi ng Pangulo, hindi titigil ang tulong. At meron pa siyang sinabi, nabasa ko po pero sa dulo na natin sasabihin. Maski na undas, o dapat hindi sila magtrabaho, nagtatrabaho ang gobyernong ito. Ang sabi niya nga sa kanyang mga kawani, no, gabinete, if you think you are tired, kung iniisip nyong pagod na kayo,
alalahanin nyo ang mga kababayan yung sinalanta ng bagyo at pagguho ng lupa. Ilagay nyo yung sarili nyo sa kanilang mga kinalalagyan. If you think you are tired, mas pagod sila sa inyo, mas wala silang makain, wala silang matalugang maayos. Yung po yun. Tapos itong mga naysayer na ito, itong mga chismosang reporter na ito, iba ang tatanungin. Kayo ba nagmamalasakit sa kapwa nyo Pilipino? Iba ang tatanungin nyo. Tanungin nyo ano pa ang maibibigay ng gobyernong itong tulong sa mga kababayan, no? Na nasalanta nitong natural disaster na ito, bagyo at pagguho ng lupa. Hindi yung tatanungin nyo, chismis kayo tungkol ano ang masasabi mo dun sa sinabi ng dating Pangulo. Anong pakialam doon ng Pangulong Marcos? Pag nagbigay pa siya ng komento, makakatulong yung komento niya tungkol dito sa mga kinasapitan ng mga nasalanta ng natural disaster? Hindi! Sino lang makikinabang dyan? Ha? Makikinabang yung mga tulad kong vlogger and influencer, sasalsalin yan. Yung kabila, sasalsalin din yan. O lalong magkakaroon lalo ng division, away. Ha? Animosity lalo, away-away. Ano nangyari sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo? Yun ang focus ng Pangulo. Ayaw niya ng mudslinging, ayaw niya ng black propaganda, ayaw ng gutter politics. Kaya sabi niya dito, kung mapanood yung video sa RTBM, no, I will not answer to that. What I'm gonna say is about this. Ito ngayon, the present time, the present situation. Dinapahiya yung mga chismosang reporter. Ano ang sabi ng Pangulo tungkol sa nangyaring natural disaster diyan? Yung pagdami ng tubig, pagguho ng lupa. Ayan, nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na natin kailangang basahin pa yung mga report o study ng mga sayantipiko. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Sinasabi yung flood control. Nasaan yung flood control? Pagpak ang flood control mo, BBM. Ninakaw ninyo ang pera, Elizalde ko, kayo dyan sa Bicol region. Hindi nila naintindihan sinasabi nila, basta makapag masama lang sila, makapagsulat sila ng masama, ayun na ang tatanggapin ng tao. Yung tatanggap sa bagay na yan, wala rin kayong utak. Mag-research muna kayo. Tanungin nyo muna, totoo ba to? Saan napunta? Anong ginawa? Ang sabi ni Elizalde ko, kung meron man kaming flood control dito, hindi po yan napunta sa isang lalawigan, sa isang munisipalidad. Hinati-hati po yan. Malaki rin ang Bicol region. 5 bayan yan o may ilang municipality sa isang bayan dyan sa Bicol region o sa Kamsur, sa Sorsogon, sa Ampa. Di ko po sa ulo yung 5 bayan eh. Pasensya na. Di ba? Sa bayan nila mamalenlen ninyo. Di ba? Kila Lagman, kila Salceda, Villapuerte, Escudero. Sino pa yung mga kilala dyan na galing sa mababatas galing ng Bicol region? Hindi nga sila nagre-reklamo eh. What they after to is makabangon. Pero itong mga Duterte na ito, yung mga minions nila, pilit tayong yung nilalayo sa issue. Ang issue dito is how to combat this disaster. Ano ang gagawin natin? Nakita natin ang epekto ng climate change. Sabi ng Pangulo, hindi mo na kailangang basahin pa ang study o mga siyentipiko. We already seen it. We experience it. And now, what can we do? Ang ginagawa nila, puro paninira. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Nagtatanong, ano ang gagawin? Di ba binabati ko siya? Nakakatulong ba sila? Hindi. Wala. Puro daldal. Anong sabi ng Pangulo? Yung sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kasi yung mga flood control na nandyan, ayan ay disenyo base sa pag-aaral nila during that time. Na hindi pa ganun kalalakas ang mga natural disaster tulad ng bagyo. Ngayon, totoo yung sabi ng mga eksperto, kayo dyan, sabi nyo si former Vice President ng Amerika, si Al Gore, nag-tour yan. Pinamalita niya about climate change. That was what, 1980s? 20 years ago?
O, ngayon nakita natin ang epekto ng sinasabi ng former Vice President na yan. O, kaya nga sabi ng Pangulo, hindi na natin kailangan basahin o anuhin pa yung mga siyentipiko. Nakita na natin, naranasan natin, ayun, ano ang gagawin natin ngayon? What can we do? Di ba? Ayan. Ang sabi niya, kailangan i-adjust natin yung mga proyekto, yung mga pag-aaral in the current time. Nagbabago ang panahon. O ito, climate change. Iayon natin ang mga protection sa mga natural disaster. Hindi yung ganun pa rin. Yung luma pa rin. Hindi na yan. Lalamunin na yan ni Mother Nature dahil napakalakas na because people destroyed the very essence, yung nasa atmosphere natin, sinira natin. Dito, malalaman nyo, isa sa mga factor, bakit nasisira ang protection natin against the sun. No? Yan ang nagdudulot ng climate change sa sobrang init na pumapasok sa ating mundo. Natutunaw na ang mga yelo, lumalakas ang mga bagyo. O, dito nga sabi ko sa inyo, yung dalawang hurricane na dumaan dyan sa state of Florida, si Helene saka si Milton, category 3 kaagad. Dati category lang 1 yan lang, hindi naaabot ng category 5. May umabot pa nga ng category 5 Devastated din sila Hindi lang Florida, North Carolina, umakyat ng panorte. Pero, sinisi ba nila ang Biden administration? Wala! Walang naninisi. Ang mga tao nagtulong-tulungan para makabangon ulit. O ba't di natin magawa yon? Kasi ang iba sa atin naninisi, masyadong politika. Sobrang politika. Wala namang nagagawa, puro daldal na lang. Ba't hindi kayo makipagtulungan? Naninisi pa kayo. Diba? Eto pa. Malinaw mga kababayan Sinabi ng Pangulo, first time natin itong makaranas ng ganito kalalakas na. Because of climate change. Hindi nyo naintindihan yun, no? Kayong mga ulalo dyan. Magbasa kayo. Lumabas na yan. 1980s pa. Eto. Ang Pangulo, sabi niya, sige, go ahead. Di siya natatakot. Hindi tulad ng Duterte na walang mga bayag. Imbestigahan nyo kami. Sabi ng Pangulo, go ahead. Para saan? Ano yung iimbestigahan? Kasi talagang nagalit ng Pangulo. Kulang pa to hindi pa yan. Tandaan nyo, ang sabi ng ate ninyong si Amy Marcos, huwag nyong galitin ang ading ko. Ibang klase magalit yan. Antayin ninyo, pag talagang nagalit ang Pangulong Marcos, baka magbabayan ng martial law. Agree na ako. Agree na ako. Diba? Pag na martial law, takbo ang mga Duterte, ilip up mo. Kasi ang mga dilaw, ang mga kakampings at mga pinks, meron tayong mga viewer dyan. They are in unison sa administrasyong ito. Nag-a-agree sila because this Marcos administration is trying to help everybody. Walang iniitsupwera. Ay, kalabang kita sa politika. Hindi. Anong ginawa kay Mama Lenlen? Mama Lenlen requested these rubber boats. Nagpadala ng tulong. Ang sabi pa, hindi natin titigilan ang relief. Walang sinasabi si Mama Lenlen. Di ba? Yung mga Duterte, mga minions nila, sinasabi, bakit si Erwin Tulfo dumirekta kay Mama Lenlen ng tulong? So what? Si Manuel, muang gago, representante, binibigyan pa ng negatibo yung ginawa ng ilang mambabatas na dumiretso ng tulong kay Mama Lenlen o dyan sa Bicol Region. So what? Meron namang DSWD. Bakit doon pa kailangan pumunta? Diretso mo na. Kami nga nananawagan dito. Kung gusto nyong tumulong, dumiretso kayo. Diretso nyo na. Para hindi na pupunta sa mga charity institution, hindi na pupunta sa gobyerno. Kasi pag sa gobyerno pa, magkakaroon pa ng bureaucracy. Di ba? Pag sa mga charity naman, baka may porsyento pa na kukunin sa tulong nyo, lalo na sa pinansyal. Diretso mo na. Para buong buo. Walang kulang, walang bawas. Di ba? Okay lang lumabis. Pero yung kulang may bawas, masama yun. Parang binigyan kita ng $100, ang binigay mo lang $10. O nasaan yung 90? Ganon. Huwag nyo nang masamain. Binibigyan nyo pa ng kulay Ang alam nyong kulay kasi, kulay tae
Di ba? O yan. Masama bang dumirekta si Erwin Tulfo? Masama bang dumirekta yung iba kay Mama Lenlen? So what? Di ba? Ako wala akong pakialam dyan. Basta magamit ng tama ni Mama Lenlen ninyo. Yung transparency and accountability dapat gawin din ni Mama Lenlen. O nakakailang milyon na kayo? 32 milyon, 48 milyon, 50 milyon, 100 milyon pesos ng mga tulong? O, kung kayang ibigay yan ni Mama Lenlen, walang maiiwan sa kanya. Kung matino si Mama Lenlen na sinasabi ninyo na wala siyang issue sa COA, patunayan niya. Kung yung pumasok sa kanya 50 million, ilabas niya lahat yan. That's for the people of kung saan man dapat ibigay na tulong yan sa buong Bicol region. Doon kabibiliban ko si Mama Lenlen. Transparency and accountability. Baka kung tatakbong ano yan si Lenlen, baka may tsansa. O, ganun lang po. Kung sinasabi niyong malinis si Mama Lenlen ninyo, walang issue sa COA, kung magkano yung nakuha niyang tulong pinansyal, ayan din dapat ang lumabas. Di ba? O, okay lang lumabis, pero wag kulang ang ilabas. Tama, mali. So, ito po mga kababayan, nagalit ng Pangulo talaga. Sabi niya, go ahead. Imbestigahan nyo kami. O bakit? Bakit niya nasabi yun mga kababayan? Kasi itong mga ugong-ugong na ng mga pulpul na senator nito Si Senate President Chis Escudero, yung kanyang ate, saka si Joel Villanueva, mag-iimbestiga daw sila saan napunta yung flood control pera. 132 billion daw. Ito, sa Philippine News Agency. Anong sabi nung ate niya? Ito nagsimula Yung ate niya pa, Talagang gusto niyang sa bagay kapatid niya, kayang-kaya niya naman yan. Alam niya naman ang ugali ng kapatid niya. Pero ito, siguro for the sake of transparency and accountability, gusto niyang malaman. Sabi niya, IME seeks full disclosure of 132 billion Bicol Flood Control Project. Kada tuwing may problema sa baha, imbestiga sila. Remember, nung hindi pa Senate President si Escudero, yung nagkaroon ng baha yata dyan sa Metro Manila o dyan sa Luzon, sa Region 3, Bulacan, Pampanga. Sabi niyo, saan naman napunta yung flood control money? Everything na lang, may flood control. Bakit hindi nyo na ginawa noon pa sa DPWH yan? Inimbestigahan nyo na. Lahat ng flood control, dapat inalam nyo na. Inantay nyo pa tong Bicol Project Bakit hindi na lang kayo kaagad nag-imbestiga nung nangyari yung baha dyan sa Pampanga saka sa Bulacan? O kaya dyan sa Metro Manila? Ipatawag nyo yung MMDA saka yung DPWH. Silang may mga flood control money. O ngayon, anong sabi ni Jaime? 132 billion flood control budget. Pero ang hindi niya alam, sinabi dito, Senator Jaime Marcos said Wednesday the public deserves transparency on what happened to the 132 billion allocated since 2018. Since 2018 yon. Sinong presidente? Sinong sekretarya ng Department of Public Works and Highways? Sino? Senator na ngayon. For flood control in Bicol, after continued severe flooding in the region, why don't you ask the LGUs that time? Diba? Yan ang ipatawag mo. 2018. So therefore, 2018, ang pinagbubuntunan ng galit ang Marcos administration. Ilang taon pa lang ang Marcos administration? 2.5 years. Diba? Sabi ni Senadora Jaime, it is unacceptable that 132 billion has been designated for Bicol flood control projects, yet communities remain inundated and families are suffering. The public deserves transparency on where these funds went. Yan. So, sinong papatawag mo? Patawag mo si Mark Villar. Sila yan 2018, 4 years bago maging presidente ang kapatid mo. Siguro tinapos pero hindi nakita na yung dumadaan na bagyo during that time sa Bicol, hindi ganun kasing lakas ni Christine. Okay lang. Pero nung dumating si Christine na talagang bagyong-bagyo, ayun, tinungkab lahat, nasira lahat. Saka yung dalang tubig na Christine, hindi kaya kahit na ano pang malaki dyan, na basin ninyo. Yun yang sa Spain, Inulan sila. Sabi ni kaibigan natin sa Valencia. Ba yun? Tama? Mali? 1 taong tubig ang dala ng bagyo.
Saan mo dadalhin yon? Ano, inumin nyo lahat? O gago, di ba? Tatanong siya, minamasama niya, ito pa sa 2020 naman daw na budget sa GAB, meron daw Bicol, nakatanggap sila ng 31.94 billion this year alone, bringing the 6-year total to nearly 132 billion. So unahin mo muna saan napunta yung 132 billion bago mo tanungin yung 2024. Kasi yung 2024, malay mo, sinisimulan pa lang, biglang dumating si Christine, hindi pa tapos, wala na tungkab. Diba? Saan yung 2018? Yun ang tanungin. Diba? Nakakaya naman kayo. On this amount, Marcos said more than 6.6 billion was allocated in just the past 2 years. 6.6 lang pala. Anong gagawin ninyo? Unahin nyo muna yung nandun sa 2018. Ano ang naging resulta nun? Natapos ba? Nakatulong ba? Di ba? Tingnan niyo to ha. Ipasok natin yung ulat sa politiko. Ganon din. Ang insinuation dito ng atin ng bayan ninyo is this. It is clear that these supposed meaningful projects are not reaching the communities that need them most. We need accountability, not just rhetoric. Marcos said that matter can be tackled during November 25 budget deliberation pagdating daw ng DPWH. It's clear that these supposed meaningful projects are not reaching that. Ina lang. Ibig sabihin, may nangyayaring nakawan? Sabi niya, hindi nakakarating sa mga community. Saan napunta? Kayo ba nag-research na? Tulad ng sinasabi ko sa LS ko kanina. Ikaw ba, Amy Marcos? Ikaw ba, Joel Villanueva? Ikaw ba, SP Escudero? Kayo po ba ay nagsaliksik na lahat? Bago kayo nagsalita ng ganito sa media? Hinahanap nyo yung 132 billion. Have you seen the report of DPWH? Where is this 132 billion pesos from 2018 and then you allocated 31.94 billion for 2024 General Appropriation Act? Tama, mali. So that will be a staggering what? In the span of 6 years, how much? From 2018 to 2024, anong sabi ni Amy Marcos? 6-year total of 133 billion. Yan ba sinaliksik nyo maigi before you open your mouth? Or maybe you open your mouth too soon and then you realize, this is what happened. Diba? Masyado kayong adelantada. Binibigyan nyo kaagad ng connotation yung ginawa nila. Minamasama nyo kaagad. So therefore, ang iisipin ng mga tao ay merong nangyayaring corruption sa panahon ng Pangulong Marcos. Remember, your brother is only in the office for 2.5 years. It's still a young administration. Diba? Parang toddler pa rin yan. It haven't reached the 3-year period, yung kalahati. Ang isipin ninyo, yung munang 2018, 4 years, ano nangyari? Gaano katagal yung project na tinapos o hindi pa tapos? Diba? O ngayon, bakit kasi kayo, itong problema Bakit kasi kayo nagbibigay ng pondo sa mga ganyan kung hindi pa naman pala tapos yung proyekto ng DPWH? Why you allow it? Dapat bago kayo magbigay ng mga ganyang pondo sa mga flood control project for the next General Appropriation Act budget of this department, make sure on their budget deliberation for the next year, they are already accounted for yung mga 2024. Tapos na. Naubos na yung pera. Hindi. You keep, okay, budget. Have you examined the projects? Kayo dyan na nag-approve, tumitingin, kung may question. Have you seen the projects? Have you read the reports? Natapos na, kailan ang completion date? Blah, blah, blah. Diba? Tama, mali. Why you keep giving money to that particular project sa Bicol? Sabi nyo, 132 from 2018. In the 6-year span, they already have 133 billion. Ibig sabihin, the same project lang, pinupunduhan nyo ng pinupunduhan? Ano nangyari? Kayo rin ang may kasalanan Kung nanghihingi ng budget, teka muna, binigyan na kita ng budget yan, bakit ka ulit nanghihingi? Tapos na ba? Kasi sa projection mo, ito,
yung time frame mo. Example, may proyekto akong flood control sa ganitong bayan o bayan A. Halimbawa lang, ang cost ko ay 6.6 billion pesos from this range to this range. Ganito kahaba. Ano ang completion, ano ang start date and completion time? Okay, sabihin mo it will be completed in a 9-month period without delay. Madidelay man siguro kung may mga aberyang disaster, ganon, yung natural disaster. Pero if you, based on our estimate, 9 months to 10 months. Tapos, manghihingi na ulit ng budget ang DPWs for this particular flood control project. Aaprobahan mo, hindi nyo ba lang in-examine? Teka muna, itong project Bayan A, the same lang yung location last year ng budget mo. Ano nangyari? Tapos na ba? May completion report ka na? O bakit ka ulit manghihingi ng pondo dito? Di ba? Redundant. O ano yon? Kayo rin ang punto natin dito, kayo rin ang nag-i-enable. Have you researched thoroughly? Have you investigated thoroughly yung mga projects nila? Kayo dyan na umuupo sa panel about, sino ang uupo sa panel ng DPWH? Sino ang chairman dyan? Nakita nyo ba? Nabasa nyo ba maigi? Nag-ocular ba kayo? Kung kompleto, kung matibay? Wala yata Basta uupo na lang kayo, babasahin nyo lang yung sinubmit nila. Mala nyo, manloloko yung mga kawatan yan, ang lalaki ng SOP niyan. Dapat, para imbestigahan din yung mga nasa dating pamunuan. Yung mga dating humawak ng departamento ng DPWH or MMDA, kung sino man sila, na mga sangkot yan sa mga flood control. Eto na. Dahil sa hindi matahimik na flood control project, mag-iimbestiga daw. Ano ang sabi ng Pangulo? Go ahead! Sa Manila Bulletin, Marcos open to probe into flood control projects. Hindi natatakot ang Pangulong Marcos. Open siya, okay. Yan ang tinatawag niyong transparency and accountability. Kasi alam ng Pangulo ang trabaho niya. Alam niya ang ginagawa niya. Kaya sabi, sige, imbestigahan niyo kami. Kung may nakita kayong mali, so be it. Chastise us. Idemanda niyo kami. Hindi takot. Huwag niyong takutin ang Pangulong Marcos Jr. na mag-imbestiga kayo, magdemanda kayo. Sa dami ba naman ng demanda sa mga yan? Sa palagay niyo, matatakot niyo pa siya? Baka tinatanghalian, hapunan niya lang yan. Di ba? Sabi niya, go ahead. Parang si Dirty Harry lang yan. Sabi niya, go ahead, punk. Make my day. Di ba? Di ba, Elora? Panood mo ba yan? Sabi niya, go ahead. Mag-imbestiga kayo. President Marcos is unpaced. Meaning, hindi siya nababahala. Hindi siya natatakot. As he welcomed calls to investigate the government's flood control projects following the onslaught of severe tropical Storm Christine and left several areas in the country flooded last month. Ibig sabihin, confident ang Pangulo. Confident siya sa kanyang mga gabinete na makakasagot sila ng tama. Si Bunuan ang tatamaan dyan, si DPWH. Kumpiyansa ang Pangulo sa gabinete niya that they can depend whatever mga insinuation, pagtatanong ng mga pulpul na senador na ito. Sabi niya, go ahead. Marcos said this after Senator Aimee Marcos demanded that Department of Public Works and Highways and other relevant government agencies account for the 133 billion flood control projects for the Bicol region. Bakit hindi nyo tawagin dyan si Mark Villar? Kasama sa dyan Yang 132 na yan o 133 from 2018 to the 2024 budget of DPWH sa kanilang flood control projects. Ano ang sabi ng Pangulo? Sige. Wala akong problema. But also, they have to realize that there are two sides to this. May flood control tayo. Hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Yan. Parang yung sa quote card ng Impact Leadership. Ano pa? Marcos hope people will also understand the science behind the recent weather events. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung budget kung hindi kung ano yung science. Correct. What's the science? Follow the science.
see what's happening. Kasi ang nakikita lang ng mga senador na ito, ng mga mambabatas na ito, ng mga bulok nilang mga followers ay pera. Lagi na lang sinasabi, ay ninakaw ang pera. Kasi mga magnanakaw yan. Marcos yan eh. Eh bakit yung Marcos na bumabatikos? Di ba Marcos din? Oh, ano ang sabi ng Pangulo? Wag lang kayong maging one-sided. There are two sides of the coin. Ang tinitignan nyo lang yung one side. O ano kayo? Eh di single-minded person. Di ba? Kayo yung puro negative. Walang optimism sa inyo. Ang lahat meron sa inyo ay pessimism. Kaya ang ano nyo eh, mga siguro ano tsura nyo. Di ba? Oh. Ay, sabi ng Pangulo ang talino eh. Imbis na pagmumurahin niya, pagsidigong ito, ay putay na. Ano kayong mga ganito, potay na. Wala nang lalabas, kundi potay na. Ganun eh. Talagang inchik si Digong pala, no? Potay na. Ganun na lang lalabas dyan. Oo, si Pangulo, anong sabi niya? Dalawang side yan. Ha? Oh, meron tayong flood control na overwhelm lang talaga. Kaso hindi yun ang tinitignan ng mga tao eh. Pag nasira, ay, kinurakot! Ay, walang bakal, kinurakot ni BBM. O pag nasira, ang sasabihin nila, ay, kinurakot. Ay, si BBM. Ay, talagang kurakot, ninakaw. Ano sabi ng Pangulo? Two things. Look on the other side of the coin, hindi yung iisa lang. Hindi lang yun nandiyan kayo nakatutok dyan sa wall. Bakit? Kasi clouded kayo eh. Yun lang nakikita nyo, paninira lang eh. Oh, di ba? Ano pa sabi ng Pangulo? Hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Doon din sa mga lugar na yun ay ngayon lang nangyari yan. O tama naman. O dito nga, sinasabi ko sa inyo. 2 hurricane dumaan sa Florida. Yung una si Helene, dumiretso ng norte na devastate ang North Carolina at yung mga neighboring towns. Sumunod, a week after si Milton, pumunta naman ng Atlantic, lumihis. Pasalamat naman, hindi na umakyat ulit. Oh, yun, devastated. Hindi lang yun, may kasama pang storm surge. Oh, yung pagtaas ng tubig. Nagreklamo ba ang mga Floridans? May nabalita ba na, kasalanan ito ng gobyerno. Kulang kami sa flood control. Hindi. They are reading. They are giving proper information. Ang gobyernong ito, no, lahat, transparency and accountability. Ang mga report sa weather, hindi na di-delay. Tumingin kayo sa mga ulat ng government agency. Ha? Yung mga parating na bagyo, anong dapat gawin, mga warnings, makakahandaan. Anong sabi ng DSWD ni Rex Gatchalian? Naka-ready na po kami. Nandun na po kami sa mga mahalagang mga lugar para pag lumagpas itong bagyo na ito, madali tayong makabigay ng tulong. Yun ang hindi tinitignan ng mga naysayers. Hindi yun ang binabalita ng mga senador ninyo. Kasi ang gusto nila, imbestiga ka agad, hindi muna magsaliksik ng maigi. Diba? Hindi lang sa Espanya Marami pa sa lugar ng France. May nakita akong video. Hindi lang yan. Yung mga pagguho ng lupa, sabi niya dyan sa Batangas, hindi sila dati nakakaranas ng ganito maski na may ulam. Pero yung dami ng tubig, the volume of water that came in, parang pang 2 buwan. Hindi kakayanin yan. Anak ng siopaw naman, Ha? Climate change. Ang sabi niya pa nung Undoy, nung 2009, sino presidente niyan? Si Panot. Hindi katulad nung Bagyo, Christine sa Undoy. Iba-iba kasi nga, the changing of time. Sa patuloy na pagsira sa ating kalikasan, sa ating mundo, tayo na ring mga tao, tayo nang gumagawa nito Paalala sa atin yan. Mamaya sabihin ko sa inyo dito, isa sa mga nagiging sanhi, maliwanag. Hindi takot ang Pangulo. Hindi niya rin pagbabawalan ang kanyang mga gabinete na huwag umaten. Hindi katulad ng mga pusit na sinasabihan unnecessary ang mga hearing. Di ba? Sino ang may transparency and accountability? Si Pusit o si Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya, go ahead. Mag-imbestiga kayo. Ibig sabihin, he has the competence
at tinatras niya yung mga sekretarya niya. Lalo na si Bonoan, mag-explain ka doon, Bonoan. Pakita mo. Ganon. Kung alam ni Bonoan ang ginagawa niya, he is competent to face these freaking senators na mag-iimbestiga dyan. Ito lang mga senator na to, mag-i-intimidate yan, lalo na yung si Joel Villanueva. Yabang yan eh. Oo. Mang-i-intimidate yan. Pero kung ako kay Bonoan, shove the facts to their asses. Shove it to their asses. Ayan ang natapos namin. Base sa specification, base sa matinding pag-aaral, natapos. Si Mark Villar, tanungin ninyo. Ha? Anong ginawa ni Mark Villar? Siya ang DPWH yan dati, tinapos niya ba? Di ba? Bakit ganyan ang grand design nung iyong flood control project sa bayan na ito? Bakit natungkab pa rin, di nakatulong? Di ba dapat tanungin siya? Kaya sabi ng Pangulo, go ahead. Hindi natatakot ang Pangulo sa mga banta ninyong hearing. Akala mo naman, Amy Marcos, akala mo Escudero, ikaw Joel Villanueva, natatakot sa inyo ang Pangulo, sa inyo mga Duterte? No way. You better kiss his brown starfish na lang, no? Di ba? Ito, mga kababayan, no? Ito, isa sa mga dahilan. Bakit nasisira ang ating kalikasan? Tignan ninyo. Manila Bulletin. Think tank urge government to shift away from fossil fuels. Ayan. Fossil fuels. Sabi ng mga advocacy sa environment. A group advocating for stable energy and protection of the environment urged the national government to expedite the transition away from fossil fuels following 2 coal spills in Sorsogon and Zambales. Gumagamit pa ng mga uling coals Di ba? Nagkaroon pa ng spill. Di ba? Malaki yan. Malaking epekto sa kalikasan yan. That happened as a result of the onslaught of Tropical Storm Christine. Base na rin sa pag-aaral ng mga think tank group, yung mga environmentalist. In a statement, Jerry Arances, Executive Director of the Center for Energy, Ecology, and Development, said the transition will strengthen measures to protect marine and coastal environments from pollution. Ano pa? After hundreds of thousands of liters of oil spilled in the Verde Island Passage last year and Manila Bay Area, we're now seeing these disastrous coal barge accidents. All of them came about from severe weather events. They are a terrible yet stark reminder that fossil fuel projects are dirty, deadly, and costly in more ways than one. Triggering, tandaan ninyo itong fossil fuel projects na ito, triggering worse climate disasters and directly polluting the environment and communities that host them. Ayan. Sino mga gumagamit nito? Check nyo China. Check nyo yung mga ibang developing countries. They're still using this one. Think tank na. Isang grupo ng Center for Energy, Ecology, and Development. Nakita niyo yung pag-aaral nila? Pero ito hindi to pinakikinggan Lagi na lang ang sisi sa korupsyon. Bago kayo mag-decide na may korupsyon, alam naman natin may SOP. Pero totoo bang lahat ng pera kinurap? Ayun. Tignan nyo rin ito. Ang sabi dito, in Sorsogon, a coal barge that overturned at the height of Christine devastation has reportedly resulted in significant environmental damage, including fish kills and the destruction of marine ecosystem and livelihood. Sa Zambales, dyan sa mismong bayan namin, local fisher folks feared that marine life mamamatay. And their livelihoods were endangered because of the grounded barge that carries 11,000 metric tons of coal. Uling. Di ba? Ito pa. Coal and other fossil fuels are not only a major contributor to climate change, they also pose significant threats to our communities and environment. Nakita nyo yung pag-aaral nitong CCED? Yan, fossil fuel. Mga pagsunog ng uling ang iitim. Nakakasira sa ating environment. Pag natapon sa tubig, sa lupa, marine life, yung mga nandyan na mga sa lupa, yung mga insekto dyan. Di ba? Anong niyan?
mamamatay ang lupa. Ganon? Diyos mio. Kaya, ano ang suggestion nila? Renewable energy is not only more economical and reliable than coal, but it also represents a necessary step toward a sustainable future. Misleading claims supporting coal direct us from the urgent need for cleaner, more responsible energy solution. So, anong solution? Renewable energy. And what are those? Solar and yung mga windmills. Basta hindi gagamit ng uling, hindi gagamit ng fossil fuel. Putragis na yan. Tapos ang sisi kaagad sa gobyernong ito, mag-iimbestiga kami. Ano sabi ng Pangulo? Go ahead. Make my day. Isa lang talaga ibig sabihin nun. Ibang-iba ang leadership ng Pangulo. Ha? Kung si Pusit, si Sara Duterte, sinabihan ang kanyang mga tauhan sa dati niyang DepEd at OBP, huwag kayong umaten dyan. Pinakita niya, paano siya kabrati. Pero ito, ang Presidenteng Marcos, anong sabi? Mag-iimbestiga kami. Ang sabi niya lang, go ahead. Go ahead. Bakit? Kasi he is confident and he trusts his cabinet members that this will be investigated by this freaking mga senator na sasagot ng tama. That they can face them head on. Ganun po yan. Hindi sila mai-intimidate nitong mga tarantadong mga senator na ito. Oo. Eh yung isa positive, takbuhin eh. Kasi alam nila, mali ang ginawa nila sa kanilang CIF. Pero ito, sabi ng Pangulo, go ahead. If you want me to be there, I'll be there. Sige nga, imbitahin nyo nga ang Pangulong Marcos. Ikaw, Senatora Amy, imbitahin mo kapatid mo. Ikaw, Joel Villanueva, imbitahan mo. Ikaw, SP, imbitahan mo ang Pangulo. At sosoplakin lang kayo. Alam ng Pangulo ang research nila. He have all the necessary information about it. Alam niya, may datos siya. Bakit? Lahat ng impormasyon daran sa Pangulo. Dumarating yan. Unless otherwise there's somebody like the other Chinese guy na nandun kay Duterte na pinipigilan. Itong Pangulo, sabi niya, again, uulitin ko, go ahead. Parang si Dirty Harry lang. Go ahead, punk. Make my day. Di po ba? Ayan. Nagalit na ang Pangulo. Ngayon, tinitreat pa ng pag-iimbestiga ang kanyang administrasyon? Go ahead. Why not? Di ba? Tingnan natin. Yan ang tinatawag niyong transparency and accountability at higit sa lahat, hindi siya takot sa mga banta ng investigasyon. Sa banta ng demanda. Haharapin niya yan. Sanay na sanay siya dyan. Pagkain niya lang yan, merienda niya lang yan. Sabi niyo nagyayabang ako, totoo naman eh. Di ba? Know the history of Marcoses regarding those people trying to put them down. Kaliwat kanan, harap likod ang demanda. Ano nangyari? Basura. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.